May bagong kaganapan na naman dito sa mundo ng cryptocurrency na siguradong makakaapekto sa hinaharap ni Picoin. Ang Pi Network, na kilala bilang isa sa mga pinakasikat na mobile mining crypto projects ngayon, ay gumawa ng malaking hakbang. Opisyal na pong pinalawak ang Pi-Ad Network sa buong mainnet. Pero ang tanong, ito na ba ang hudyat ng bagong boom ni Picoin? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng Pi-Ad Network Mainnet Expansion. Paano po ito gumagana? Ano ang benepisyo nito sa ecosystem? At higit po sa lahat, paano nito maapektuhan ang presyo ni Picoin? At maliban po dyan ay pag-uusapan din natin kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders, investors at miners ni Picoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang Pi-Ad Network at ano po ang nangyari sa expansion nito. Noong una, ang Pi-Ad Network ay isa pong pilot program lamang kung saan 5 apps lang ang kasali. Pero dahil naging matagumpay ito, pinalawak na ngayon ng Pi Network team ang programa sa buong mainnet. Ibig sabihin ay lahat po ng developers na may apps sa mainnet ecosystem interface ay pwede nang mag-apply para makasali. Ngayon is ano po ang purpose ng expansion na ito? Simple lamang. Yan ay para bigyan ng paraan ang mga developers na kumita ng Pi sa pamamagitan ng mga ads. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi na lang ito isang basta libreng app. Ngayon ay kung developer ka, pwede ka nang bayaran sa atensyon ng mga users gamit mismo ang Picoin. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at saka crypto ay para po sa lahat. Para sa mga may access sa mobile at may oras para mag-engage sa apps, hindi kailangan ng malaking kapital o complicated setup. Isa po itong paggalaw patungo sa tunay na Web3 economy. Ngayon is paano nga ba gumagana ang ad revenue model nitong si Pi Network? Ayan. Sa ngayon ang tanong ay paano nga ba gumagana ang ad revenue system na ito? Hindi ito tulad ng mga nakasanayan natin na ad platforms gaya po ng Facebook ads at saka Google ads kung saan ang kita ay dadaan sa fiat o traditional money. Sa modelong ito, ang developers po ay binabayaran mismo gamit si Picoin. Kaya nga closed loop model ang tawag dito. Halimbawa, kung isang advertiser ay gustong mag-promote ng app o service niya, kailangan niyang bumili ng Picoin para makapagbayad sa ad space. Kaya ang Picoin na ito ay mapupunta sa mga developers, developers po ng app kung saan lumabas ang ad. Habang mas maraming nagkiklik o nanonood ng ad, mas malaki ang kita ng mga developer. Kaya walang conversion sa pesos o dollars. Direkta, simple at saka decentralized. At dahil dito ay mas tumitibay po ang gamit ni Picoin sa loob ng kanyang ecosystem. Parang sariling economic island kung saan ay lahat ay umiikot sa iisang token. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang expansion na ito para sa buong ecosystem ni Pi Network? Yan, importante po ang move na ito dahil nagbibigay ito ng real utility sa mga apps at saka token. Kapag may dahilan ang developers para gumawa ng app, mas marami po ang mabubuo. At kapag kumikita sila, mas ganado silang i-improve ito. Kaya imagine mo na lang, isang simpleng app sa Pi Network, may konting quiz o minigame. Yan, habang nag-i-enjoy ang mga user, may lumalabas na ads. Kaya ang kita ng app, diretso po yan sa mga developer. Si user naman ay patuloy na nagagamit si Pi at si advertiser ay masaya dahil napansin ang kanyang promo. Kaya lahat po ay panalo. Kaya ang cycle na ito ay nagpapalakas po sa ecosystem. Hindi ito one-time boom. Isa po itong long-term na plano para gawing sustainable ang buong network. At kapag lumaki ang demand kay Picoin dahil kailangan siya para sa ads, natural lang natataas din ang kanyang presyo. Ngayon ay paano po makakaapekto ito sa presyo ni Picoin? Oo, posible. Ang ad network ay nagbibigay po ito ng economic activity sa loob ng network. Bawat advertiser na bibili ng ad space ay kailangang gumamit ng Picoin. Bawat developer ay kailangang kumita ng Picoin. Bawat user ay mas lalong nabibigyan ng rason para manatili sa app.
Ang ganitong klase ng ecosystem ay nagpapataas po ng demand habang kinokontrol ang supply. Kapag mas marami po ang gumagamit at mas kaunti ang iniikot sa pie, may tendency na tumaas po ang presyo nito. Hindi lang dahil sa hype kundi dahil sa actual usage. Bukod pa dito, may dagdag balita rin. Yan. Kamakailan naman ay nagsimula na rin gumamit ng decentralized Oracle services mula kay Chainlink ang Pi network. Kaya yan, ibig sabihin po nito ay mas complex na po ngayon ang pwedeng gawin ng mga apps. Pwede na ang prediction markets, DeFi platforms at saka mas advanced na games. Kung pagsasamahin po natin ang ganitong innovation at saka ad revenue, talagang pinalalawak ang potential income ng mga developers. Ngayon is ano po ang susunod na hakbang para sa mga developers at users? Para sa mga developers, simple lang po ang proseso. Buksan lang nila ang Pi browser, pumunta sa developer portal, piliin ang app nila at sundin ang instruction para mag-apply. Hindi ito automatic pero kapag na-approve, pwede na po silang kumita ng PiCoin sa kanilang apps. Para naman po sa mga users, mas exciting ang panahon ngayon. Asahan natin na mas maraming apps ang lalabas, mas maraming features at saka mas engaging na experience. At lahat ng ito ay umiikot po sa loob ng Pi ecosystem. Hindi mo na kailangang lumabas sa ibang platform. Lahat ng interaction mo ay pwedeng may katumbas na value. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Sa atin dito sa Pilipinas, malaki po ang potential nito. Marami sa atin ang active sa Pi network at kahit hindi pa convertible sa fiat itong si PiCoin, nakikita na natin ang direksyon ng project. Ang mga developers ay may kita, ang mga users ay may experience, at si PiCoin ay nagkakaroon po ng solid na gamit. Kung isa ka pong Pi miner, makikita mo na unti-unti nang nagiging practical itong si PiCoin. Hindi lang siya digital na souvenir. Isa na siyang digital currency na ginagamit sa tunay na mundo. At kung sakaling tuluyan ng lumawak ang kanyang ecosystem, mas lalaki po ang tsansa na maging valuable itong si PiCoin sa hinaharap. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito, particular po sa kanyang expansion na ito, ay ang pag-expand ng Pi ad network sa buong mainnet ay hindi lang simpleng upgrade. Isa itong matalinong hakbang patungo sa tunay na decentralization at saka mass adoption. Ang pagbibigay po ng kita sa mga developers at paggamit po ng PiCoin bilang main currency ay nagpapakita na seryoso ang Pi network sa pangarap nitong maging self-sustaining digital economy. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kikita ka ba kay PiCoin, kundi paano mo gagamitin ang network para kumita. Kung user ka, developer o advertiser, lahat may lugar sa ecosystem na ito. Hindi ito overnight success, pero isa po itong solid foundation para sa hinaharap. Kaya kung ako po sa inyo ay bantayan ninyo itong si PiCoin. Baka hindi lang siya basta coin na minimina sa phone, baka siya na ang susi sa susunod na financial breakthrough. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.